So yung plain rice, hinaluan natin ng scrambled egg, ng bacon, tidbits, fried garlic, equals to fried rice. Mission accomplished. Ginawa natin ang paraan and success. Ganun lang dapat. Positive tayo. Dumating kasi sa point na nagsisimula ako na nakakahiyang mag-vlog kung saan maraming Pilipino. Hindi natin may iwasan na mayroong mga talagang tumataas yung kilay, titignan ka from head to toe. Grabe, tapos ay naku, 2025 na, manahimik na lang kayo. Ayun guys, so bagong vlog na to ha. Pag gagawin natin, babalik na tayo sa accommodation natin guys. Tapos check natin kung makakapag-check-in na tayo kasi 12:39 na. Sobrang lapit lang naman, mga 2 to 3 minutes nandun na tayo. Kung hindi pa pwede, edi mag-stay lang muna tayo doon. By the way, ito na, parang after lunch, nag-ano na sila, pupwesto na sila. Kumbaga parang may mga kainan na dito. Kanina kasi, kahapon sa vlog natin, wala pa masyadong kainan. Parang pili ko may oras lang siya. Tapos may mga ano na rin, may mga picture na pwede kayo magturo na lang kung anong gusto nyong kainin. Parang ang sasarap. Parang feeling ko makakakain tayo mamaya. Okay, so lalakarin muna natin guys, going back to our hotel. Tapos for this video, syempre we will have a room tour, hotel tour, at saka kasama na rin yung breakfast buffet experience natin. And again, mag-i-stay tayo sa Hanoi Island. Ito may convenience store. Love food, love life. Taray, no? Ayan, no? So, by the way, mag-i-stay tayo, guys, sa Mercure Hanoi Lagare. Ayan, no? Ang cute. Ayan, may malapit na convenience store dito kung gusto nyong bumili ng mga chips. Pero sabi kasi sa akin ni Hoa, aside from room upgrade, aside from, syempre, free breakfast, may hinanda ata silang something lang, parang welcome kit lang or parang complimentary, ano ba pwedeng sabihin? O welcome gift, ganon, dun sa room natin. Parang something to eat ata. O diba, nakakatuwa. Kaya syempre, hindi tayo pwedeng mag-inarte. Bigyan natin sila ng time mag-prepare. Nag-ano, tawag ito, nag-i-expect talaga, which is yung kasi sinabi. Tapos guys, ang weather ngayon, parang pili ko mga nasa 24 degrees Celsius. Kasi medyo ano siya, medyo okay. Anong hotel to? Ratraco. Kasi may nakita kong mga tour na pinaprovide. Tapos ayan diba? Mas maganda yung kakain kayo sa yung menu nila, may mga picture. Para pag hindi nyo na-gets, turo nyo na lang. Tapos may DNA Coffee dito. Meron ditong mga gadgets. Shop. Maloko tong aso na to. Pag tayo nakagat ng aso dito, nanunugod yung aso. Hindi ko naman alam ng sinchaw. Charot lang. Sinigawan na ng may-ari. Maloko pag nakakagat yun. Buti na lang may travel insurance tayo. Pero ayoko naman mag-ganyan, no? Ayan na ulit. Pakita ko sa inyo, ha. Ayan. So, yan, guys. Ingat-ingat kayo. Kasi, syempre, nasa ibang bansa tayo. Hindi natin kumbaga parang expect the unexpected. Bigla tayo susugurin ng aso. Ay, kung mare-report pa tayo sa pag sinaktan natin. So, anyway. Hindi naman ako gano'n. May aso kami, no? Hindi ganyan. Nasa, nasa pag-aalaga. Kung bakit nanunugod. Ito guys, city sightseeing. Ayan ang init-init. Pero gagawin natin yan. Jollibee! Ano yan guys? Hop on, hop off. May options kayo na mag hop on, hop off or walang ganon. Kapag parang 4 hours hop on, hop off, meron ding for the whole day, meron ding parang 1 round. Yung hindi kayo pwedeng bumaba. Iikot yan sa mga tourist destination or tourist attraction dandan dito. Ay, ano yun? May kinukuhaan sila. Kasi nandito nga yung train. Narinig yung train. Ito na ulit guys, yung Mercure Hotel. Under Accor. Syempre, after ng stay natin dito, meron tayong points. Ano yung kinukuhaan nila dito? Kasi ito parang temple. Hindi parang, temple talaga. Akala ko may train. May train ba dumaan? Kasi parang may narinig ako. Kasi sa likod niyan, train station na, diba? Ganon siya. Diba, ang daming motor? Ito pa, may mga kainan, Ayan, kasi lunchtime na. Tapos, dito sa hotel natin, guys, kasama naman to sa hotel tour, meron ditong Sea Bank. Ayan. Check natin yung Sea Bank.
kung magkano yung withdrawable Kemerut. Nandito ba siya? Para pag nandito kayo nagstay, hindi nyo na kailangang problema. Withdrawable maximum withdrawal limit. Uy, for Cbank in Hanoi, the maximum daily withdrawal limit for debit cards is 30 million. Oh my God. Ang arte. Uy, hindi ko itatry. Sana pala dito tayo. O yan guys. O yan ha. Kapag dito kayo sa Hanoi, sa Mercure Hotel, mag-i-stay. Diba ang haba-haba ng pila sa sa Agribank, sa may airport. Siguro mag-withdraw na lang kayo kahit saan. Kahit mga 3 million lang. Tapos dito na kayo mag-withdraw ng the rest. Checkan natin. Okay. Walang English version. Pero parang nakakatakot siya. Nakakatakot mag-withdraw. Kasi tignan nyo, though legit naman, kaso sira-sira na kasi siya, Ayan, tapos sira. Wala dito nakalagay. Dapat may card na itsura dyan na picture. Ayan. So anyway, legit naman yan for sure kasi nandito lang sa labas ng hotel. Okay. So pasok na tayo. Check natin kung makakapag-check-in na tayo ulit. And then mag-room tour na tayo agad. Tapos bukas na yung hotel tour plus yung breakfast buffet. Pero isang vlog lang yun, okay? Pakita ko muna sa inyo yung surroundings. Nasa corner siya actually. Ayan. Ayan, cute naman may naglilinis doon sa taas. Tito's of Manila. Ayan. Dami sasakyan. Yan guys, yung mga kulay blue na yan. Blue ba yan? Turquoise. Ang blue-green. O diba? Pati sa kulay. Ano yan? Mga taxi guys dito. Kasi wala akong masyadong taxi na nakita guys sa sa Danang. So dito at least nakakita tayo ng mga taxi. Okay, pasok na tayo. Hello. So, wait lang tayo. Balitaan ko kayo. Alright, so we have the keycard na. We are located sa 5th floor and our room number is 512. Pakita ko sa inyo syempre. So, 508, 509. Yeah, dito. 512. And again guys, we were upgraded daw. So, check natin syempre. Okay. Itong dulo. Tama naman, no? So, syempre, tayo? Ano muna? A surprise. Simple lang siya, pero ang laki ng kama. Okay. So, guys, again, we are going to stay dito sa Mercure Hanoi Lagare. And, huwag niya natin patagalin pa. Nandito tayo sa room natin. So, nakapag-check-in tayo as early as 1:15 PM. And, syempre, let's start the room tour. Alright, alam nyo na yan. Fire escape plan. So, in any case of emergency, at least alam nyo kung saan kayo pupunta. Okay? Oh, wait lang. Alright, so going back, wait lang. Bigyan natin ng yan. Bigyan natin ng kwento. Okay, so ngayon guys, nasa Hanoi tayo, diba? Hanoi, Vietnam. Pero parang ilang araw lang guys, parang naano ko sa Tagalog. Mga nakaraang araw, ayun. Mga nakaraang araw guys, diyanig ng lindol ang Myanmar. Tapos naramdaman din siya guys, malakas din sa Thailand. And may mga kumakalat guys na video na merong na-trap sa elevator. Kasi nung lumilindol, itong mga foreigners, I'm not sure kung hotel to or parang condominium. Nung lumilindol, biglang gumamit sila ng elevator, which is big no-no guys. That's why, palagi kong sinasabi sa inyo, it is a must na malaman nyo kung saan yung mga fire exit. Kasi just in case lumindol ulit, syempre wag naman, knock on woods. Basta, in any emergency, alam nyo kung saan kayo dadaan. That's the reason kung bakit ko siya palaging ini-emphasize sa inyo guys. Okay? Alright, so going back. So dito, merong lagayan ng luggage. So dito yung luggage natin. Mamaya na tayo dito. Dito muna tayo sa pagpasok nyo sa kanang side ang toilet and bath. So ganito siya. Open natin. Ay, in fairness,
Maliit yung ano. Maliit yung pintuan. Pero, tingnan nyo naman. May bathtub. And then, at the same time, nandito yung shower area niya. So, merong rain head shower. Tapos may portable handle shower. And then, syempre, hindi pwede mawala ang conditioner, shampoo, and body wash. Tapos, ito ang ating mirror. Mirror on the wall. Who's the fairest of them all? Charot. Charot lang. Tapos ang sink, medyo maliit lang. And then, meron na rin ditong liquid soap at saka body lotion. Tapos dito on top, meron ng mga complementary dental kit. May shaving kit ulit. May vanity kit, may shower cup. And then, merong towels, merong glass. Tapos, ang trono. May tissue. At, in fairness, may bidet, which is uso naman guys ang bidet dito sa Vietnam. Kahit kung nagdanang tayo, may bidet din. Tapos may trash bin dito. Tapos lagayan ng towel. And then, ano ba? Parang may nahanap ako eh. Yun. Yung parang ano dito. Yung apakan, parang hindi ka madulas. Not sure. Pero may, ayan, may towel dito. Ayan. Alright, so we are done here. Maliit lang siya. Pero, okay na to. Ayan. Ganyan lang siya. Wala tayong bomb bath na dala. Bubble bath. So, di ba? Katapat niya, may mirror dito. Almost full body mirror. Tapos, cabinet. Okay. So, may extra pillow. May hair dryer. Merong safety deposit box. Meron ding extra comforter. Pero hindi ako nagko-comforter, di ba? And then, on this side, merong slippers. Tapos mga hanger. And then, may laundry bag. Pwede niyang iuwi. Pwedeng iuwi. Pwedeng iuwi. Hindi pwedeng iuwi. Hindi pwedeng iuwi. Hindi rin pwedeng iuwi. Alright, balik tayo sa ano. Sa toilet and bath. Pwedeng mag-refill. Tapos iuwi nyo. Same goes with this one. Tapos, itong mga to, pwedeng iuwi, pwedeng mag-request. Bawal iuwi, bawal iuwi. Okay? Ayun lang. Alright, so, dito muna tayo. After ng cabinet, meron dito, mini bar. Okay? So, check natin. Ayan, may mga prices dito. Ibig sabihin, hindi to libre. Merong complimentary 2 bottled water here. Kasi parang ito ata is may bayad. Yan, may bayad. Tapos may tissue. Atin to. And then, may libreng coffee, creamer, sugar, and tea. May kettle. Check natin kung malinis. In fairness, malinis. Tapos may mugs for your coffee. May mga saksakan dito. And by the way, yung saksakan nila guys is universal. Pwede sa atin. Hindi nyo na kailangan ng travel adapter. Tapos, ito for sure, may mga ano to, may bayad din yan. Alright. Next to that is our working table. In fairness, may happy hour sila. And since member tayo ng Accor, meron tayong complimentary welcome drinks na pwedeng kunin sa baba sa kanilang bar and restaurant. Tapos may TV dito. Check natin kung merong ano. Asan yung remote? Hindi siya smart TV. Okay, and syempre, hindi pwedeng walang shots ng, look at that, ang ating bed. And guys, lagpas to sa king size bed. Tignan nyo naman, ang lawak. Ang ganda, diba? Ang ano guys, ang lawak. Parang kasya 3 dito. Parang group, pwede ng pang family. So by the way guys, papakita ko sa inyo. Nakuha ko siya sa Accor, syempre, sa Accor app. Para mag-earn ako ng points and mag-earn tayo ng rewards points at saka status points. Na-discuss ko naman na yan guys, yung pagiging Accor member nung nagstay tayo sa Movenpick. Kaya if ever you want to learn more or get to know more about the Accor membership, puntahan niyo yung Movenpick natin. Yung unang araw natin sa Movenpick, diniscuss ko yun doon. Tapos, syempre, pwede nyo rin siya makuha sa Klook. And you can use my promo code Mark Paragas Klook for instant discount. And hindi lang guys hotel ang pwede sa Klook. Meron din tour activities, merong SIM cards, may travel insurance, may private transfer or may airport transfer and any mode of transportation. Meron doon. Okay. So ito siya. Pakita ko. Pak.
Tapos, syempre, ang view. Hindi ko alam kung nabubuksan to. Okay. So, bintana lang siya. Kasi, ang view natin is more on bahay na. Hindi siya nabubuksan, guys, ha. Nakakatuwa. Alright. Wait lang, ha. I-feel ko lang yung, yung lamig. Kasi, kapag hindi lumamig to, alam nyo na. Pagpapawisan tayo ng bongga. Alright, so that's it. Let's have a 360 view ng ating room. So again guys, this is Mercure Hanoi Lagare. Okay to. Parang ang ganda niya. For me ha. Parang okay na okay yung ganitong space. Yan, hindi siya masikip oh. Pwede kang mag-sayaw-sayaw ng ganito. Sige, ipupush pa no. Pwede bang sayaw-sayaw ka? Kaya diba? Pwede sumayaw-sayaw oh. Tapos, ayan oh. Diba? Tapos maganda na. Diba? Alright, so syempre guys, hindi dyan nagtatapos yung ating vlog. Meron pa tayong hotel tour. Check natin kung ano yung pwede nating mapuntahan dito sa buong hotel na to. And kung ano yung expect ninyo. Pero for sure, parang ano lang to. Parang restaurant and bar. I'm not sure kung meron silang swimming pool, meron silang gym. Check natin yan. And then, aside from doon, magbe-breakfast buffet tayo. Okay? So that's it guys. Maliligo tayo kasi medyo pawisan ng person. Kasi galing tayo sa labas. Tapos, actually wait. Maghihilamos lang siguro ako kasi wala pa tayong maayos na tulog. Ayoko magkasakit. Tapos, magpapahinga tayo and then, i-add natin dito yung hotel tour. Okay? So that's it guys. See you sa ating hotel tour at saka breakfast buffet experience. Mwah! The next day. What's up? Good morning everyone. So ito, continuation syempre ng ating room tour at saka hotel tour. Magkakaroon tayo ng breakfast buffet experience. Pero, naisip ko na mag-breakfast muna tayo tapos last na yung hotel tour. Though wala naman kasi masyadong wala masyadong facilities itong si Mercure Hanoi. Parang ang nakita ko lang may gym sila pero wala silang swimming pool. Pero syempre, alamin natin yan mamaya. And for now, breakfast muna tayo kasi kagigising ko lang, gutom na ang person. Okay, kasi ang last na kain natin ay, anong oras ba yun kagabi? Parang mga around 8 PM. Tapos wala na. Natulog na tayo. And then, ang panahon ngayon, medyo makulimlim. Hindi siya makulimlim nga, diba? So, hindi maaraw. So, tara, check natin kung ano yung breakfast nila. Let's go! Nagpaano ako kagabi. Yung aircon kasi natin. Remember niyo yung mga na-experience natin sa Banyan Tree sa Bangkok. Tapos, na-experience ko rin sa... Basta meron pa na hindi kinakaya ng katawan ko yung... yung aircon. Nakaset siya ng mga 16 pero yung feel niya sa room ay mga nasa 22, mga ganon. So, tapos pinaakit ko yung isang technician nila kagabi. Sabi okay na daw. May inayos-ayos siya, may chinak-check siya. Tapos parang hindi naman ayos. So anyway, as per the elevator guys. So from 3rd floor to the 9th floor, puro rooms na. Tapos merong meeting rooms, public toilet at saka gym sa 2nd floor at saka sa ground floor naman, lobby, reception, restaurant, bar, public toilets. So check natin. Basta ang alam ko hanggang 10 o'clock, 10 a.m. Good morning. Good morning. 512. 512? Okay. Yeah. Alright. Oh yeah. Thank you. So ito lang siya. Wala kang masyadong tao. Parang pili ko kasi late na tayo. Dahil what time is it? It's 9:16 already. So pakita ko sa inyo para mabilisan tayo. So meron mga bread station, butter and jams over here. Tapos next to that is salad station. So in fairness maayos yung pagkakaano niya. Magkakatabi lang sila. Tapos ito yogurt at saka fruit section. Diba? Meron silang bacon and chicken sausage. Merong scrambled egg, mashed potato and baked beans, grilled chicken with salt and pepper, and dried fish.
stir-fried noodles, and grilled seasonal vegetable. They have dim sum, steamed rice, tapos corned beef, tapos may chicken and corn soup, tapos yung mga toppings ng corned beef. And on this side naman, ayan, may soup sila po. Pwede kayo magpagawa. And tortilla espanola, tapos boiled egg. That's it. Tapos pwede yata dito magpagawa ng ano, ng I think scrambled egg. And ito naman yung mga juice nila. Ayan, may mango juice, may guava, may fresh milk, may soya milk, tapos may fresh juice. And that's it. Ganito lang siya kaliit, guys. Tapos, pwede kayong pumesto dito sa labas. Pwede rin naman kayo dito sa loob. Pero dito tayo sa loob. That's it. Let's eat. And currently it's 9:24 AM. So hanggang 10 AM lang sila. And sa Pilipinas it's 10:25 na. So gising-gising. So today is Sunday, guys. Check natin kung ano yung pwede natin magawa kasi nga makulimlim. Pero syempre wala makakapigil sa atin. So anyway, let me show you what we have here. So we have the plain rice. Pero ako na lang gagawa ng ano, ng paraan para maging fried rice siya. Umorder tayo ng scrambled egg with more cheese. Tapos, ihahalo natin siya dito. Ngayon, meron siyang parang bacon tidbits. Plus, merong fried garlics. Thank you. So, ayan. So, ito na siya. Ihahalo natin siya dito para maging, kahit paano magmukhang fried rice. And then, we have the noodles. Tapos, merong dim sum. Tapos, may fried fish, may bacon, may Vietnamese sausage. Yung sausage nila, check natin kung ito yung sausage na natitikman natin sa labas. Okay? So, tapos may fried chicken. That's it. Let's eat. Pero alam nyo ba, guys, share ko lang nung flight natin, ay, hindi usong kutsara. Wait lang. Ayan. Bago yung kwento ko. I just want to parang remind you again na sa status natin sa Accor, as an Accor member, yung room na binook natin, walang kasamang breakfast. Kasi sa status natin ngayon, lahat ng pag-i-stayan natin, basta nagpo-provide sila ng breakfast buffet or kahit a la carte pa yan, basta may breakfast, kasama na, libre na ako doon. Diba? Platinum it is. So, feeling ko hanggang platinum lang tayo, guys. Hindi natin i-aim na mag-diamond pa tayo kasi almost the same lang yung perks. Mas nga lang, mas parang VIP ko sa VIP talaga yung mga diamond holder, mga ganyan. And then, going back sa kwento ko, alam niyo yung flight natin going here sa Hanoi. Ang flight kasi natin 5 AM or 5:05 AM. Tapos, wala masyadong tao, guys. Ang daming bakanting upuan. Hindi ko alam. Kasi parang kahit nung nagdanang tayo, parang feeling ko, ang onti lang ng Pinoy na pumupunta sa Vietnam. Nasa isip ko, sabi ko, kasi kung i-compare natin siya sa bangko. Sa bangko kasi, paglabas mo pa lang, may mga train system na sila, di ba? Like, isa sa mga mode of transportation na yung train. So, parang, ang bilis makapunta kung saan mo gustong pumunta, ganun. Dito kasi, kailangan mag-book ng Grab or kailangan mag-hire ng driver para makapunta ka kung saan-saan. Siguro piling ko yun din yung convenience ng mga attractions dito. Ay tapos na meron tayong part sa Danang na nag-discuss tayo ng mga common scams. And sabi ko sa inyo, at least kahit paano, bago kayo pumunta sa isang bansa, magkaroon kayo ng idea sa mga ganun para at least pag na-encounter ninyo, alam nyo agad na ginugoyo na kayo. Tapos, when in doubt, do na transact na kahit mga lokal or kahit basta mga ibang lahi. So, make sure na lang na aware kayo basta sa lahat ng nangyayari sa paligid nyo. Lalo na kapag mag-isa kayo. Wala silang tartar sauce para dito sa fried fish nila. Hindi ako nakakita. Pero anyway, okay na to. Tingnan natin. Okay siya. Pero dry kasi nga wala siyang tartar sauce. Tapos may guava juice tayo. Sarap, ang tamis. I mean, fresh to ha.
Well, in fairness naman, nagawa ko siya ng paraan. Naging fried rice na siya. Ito. Bacon. Ay, maaraw. Oh my God. Ganun lang dapat. Positive tayo. Para ano, alam mo yun, pag positive ka, parang namamanifest mo eh. Yung, alam mo yung, umangat ka, sumakses ka, hindi ganun kadali eh. Makikita mo sa imagine mo, success ka eh. Bigla kang sumakses eh. Charot lang. Dagdagan ko pa ng fried garlic. Masarap eh. Ayan. Masarap siya in fairness. Ginawa natin ang paraan and success. Mission accomplished. So yung plain rice, hinaluan natin ng scrambled egg. Tapos sakto meron silang bacon, tidbits. Meron din silang fried garlic. Equals to fried rice. At actually ulam na nga siya. Okay. So tignan natin itong noodles nila. Itong noodles nila, madalas ako nakakita nito. Kahit sa Indonesia, mahilig silang gumamit ng ganitong noodles. Fried noodles, something. Tapos sa Thailand din. Parang siyang yakisoba. Pero masarap. Mahilig ako guys sa noodles kasi. Lalo yung pancit canton. Uy, alam nyo ba, yung pancit canton sa atin, as in yung Lucky Me. Basta, alam nyo na feel ko siyang kainin. Kaya kong umubos ng 4. Napakatakaw mo talaga. 4 na pakete. Walang halong biro ah. Pero hindi naman ano ah, hindi siya like weekly. Minsan ano lang, mga twice a month, mga ganyan. Minsan nga wala pa eh. Sarap ah. Masarap yung timpla. Hindi siya maalat. May in-orderin kasi ako sa ano, pag nasa Thailand ako, lalo na pag nasa MBK tayo. Ganito yung ano, flat noodles pala. Sarap din, pero every time na kinakain ko yun guys, ang lakas ng acid ko. Hindi ko alam siguro sa flat noodles. At saka, aminin nyo yan, sa Korea, sa Thailand, di ba ang lalakas nila sa noodles? Pero parang pag kinakain nila, ang healthy tignan. Dito lang naman yata sa atin yung ano eh, malakas yung MSG at saka hindi healthy yung mga noodles. Pero di ba sa ibang bansa, halos araw-araw sila nagka-cup noodles. Nakakatuwa lang. Ay wait. Tignan natin yung mga sausage pala. Parang pili ko ito, Vietnamese sausage. Ganito kasi yung itsura niya, yung kulay. Kahit nung nag-Taiwan tayo, ganito yung gustong-gusto kong sausage. Pero check natin. Vietnamese sausage nga guys. Tiny. Maliit. In fairness na, meron silang smaller version. Okay siya, masarap. Ito yung hahanapin natin guys. Kung napanood nyo yung ating Taiwan vlogs, halos every night ako guys nagsasausage. Ang sarap-sarap talaga. Pinapapak ko lang siya. Tapos pag may tira, ginagawa ko siyang breakfast sa umaga. Kasi guys, sa Taiwan, walang mga Accor hotels, nag-close na. Kaya nag-ibang accommodation tayo. For a change naman, di ba? Gusto ko yung sausage ng Taiwan. Gusto ko yung sausage ng dito sa Vietnam. Natikman ko na yung sausage ng Thailand. Medyo hindi ko gusto. Kasi parang sausage nila doon, medyo maasim. And guys, sa mga nagme-message sa akin habang nandito tayo sa Hanoi, sa mga nakakaalam, mga nasasabihan ko, tapos sa mga na patuloy pa rin nanonood ng mga vlogs natin. Thank you so much. Pati sa mga nagko-comment. And guys, sa mga nagpapadala pala, guys, thank you so much sa mga nagpapadala. Pero okay na kahit wala. Basta gusto ko manood lang kayo. Tsaka mas gusto ko, mas marami ako natutulungan. Lalo na sa mga first time. Pero syempre, thank you so much pa rin. Na-appreciate ko yun. Pero okay na. Kahit wala nang ganun. Sa mga nagpadala thank you so much. Tapos sa mga nagpapa-shoutout, message nyo lang ako. Tapos bigay nyo lang yung name nyo para at least matawag ko naman kayo sa name, hindi sa username na ginagamit nyo sa YouTube or kahit sa platform, ha? Wala akong guys, kahit buong episode natin, mag-shoutout lang ako, okay lang sa akin. Mas na-appreciate ko guys kasi parang 'di ba, super friendly tayo. Parang mas na okay sa akin yung mga ganyan na nabibigyan ng highlights yung mga subscribers natin, na nagiging friends na natin. Kasi syempre, thankful din ako kasi kung walang nanonood ng mga vlogs natin, ano pang ginagawa ko, 'di ba? Ganun lang. At least ang pinaka-goal ko kasi is marami akong matulungan, lalo na mga first time. At hindi lang 'yon, lalo na yung mga parang
sabihin na natin na, well, let's face the reality na hindi naman lahat kaya mag-travel. So at least parang natutuwa sila sa vlog natin na kahit papano, kahit hindi sila makaalis ng bansa or makapunta sa mga pinupuntahan natin, parang kasama ko sila. Parang kasama ko kayo, ganun. Ganun kasi ako makipagkwentuhan, di ba? Parang tinuturo ko sa inyo, ito yung ganito, ito yung ganyan. Parang ang lakas-lakas na loob kong gawin kasi alam kong nandyan kayo. Ganun. Natutuwa ako. And sabi ko nga, paulit-ulit, lahat ng nagiging subscribers natin, mga followers natin, is nagiging friends ko na. Like, automatic yun. Pag nag-follow ka sa akin, friends na tayo. Kaya pwede ka na makipagkulitan, mga ganyan. Tapos, yung Facebook ko guys, like yung mismong personal Facebook account ko, ayan, binubura ko na yung mga makapalamuti na friends ko long time ago na wala namang masyadong activity sa Facebook. Para at least yung mga subscribers natin, pwede nyo kong i-add sa Facebook. Add nyo ako ha. Wag lang follow, add nyo ko. Kung hanggang meron pa tayong space na pwede kong ilaan sa inyo, i-add nyo lang ako. Yung siomai nila na shrimp, in fairness masarap. Alam nyo, kung isa-summarize natin yung mga food, kahit pa paano, parang sobrang basic, sobrang onti lang. Unlike dun sa mga natatry natin sa Novotel, Danang, sa Grand Mercure. Pero, alam mo yun, pag kinuha mo siya, yung masasatisfied ka na. Yung masasabi mong, okay na to. Ang dal-dal ko, no? At saka ito pa pala, guys, sa mga gusto makipagkita sa akin, like, talagang maglalaan kayo ng oras for me. Nagmimiss to lang OFW na nga tayo dahil palagi tayong nasa labas over the weekend. Kaya minsan, wala na akong time kasi nag-i-edit pa tayo. Tapos, minsan, nagbablog tayo. Pero sobrang thank you sa mga invitation, guys. Pag may time naman tayo, why not, diba? And syempre, thank you so much din sa mga nag-i-invite. And I think, nakwento ko na to, nung nag-Boracay tayo, may mga pinapanood na ako na parang na-inspired talaga ako, guys. And syempre, kahit na alam kong sikat na sila, bigyan natin sila ng highlights. Kasi kahit papano, naging inspiration ko sila na parang sabi ko, ay, okay palang mag-vlog, okay pala yung ganito. Like, ang babait nila, tapos, lahat naman ng ginagawa talaga nila, nakaka-inspire, tsaka nakaka-motivate. And si Go with Mel, Enzo, tsaka kay Mel, sobrang down to earth ng mga tao, guys. Tapos marami sila natutulungan. Yun nga lang, nagkaroon sila guys ng parang outreach program sa Graces, sa likod lang ng SM North Quezon. As in, isang tumbler lang sa amin. Nagkataon naman na yung araw na pupunta sila doon is wala ako, nasa biyahe ako. Sayang. Pero naman yun, kumbaga parang meet and greet nila, dinaan nila sa outreach program na walang vlog yun guys. Syempre yung mga matatanda na tumutuloy or nandoon nakatira sa Graces, syempre na natin yun. Parang respect natin yung privacy nila, tsaka yung mga face hindi natin pwede ipakita. So yun, sayang sabi ko, pero who knows, diba? Sa ibang lugar naman kami magkita. So, guys, let's support itong mga talagang nagiging happy pill natin. Kapag may mga problema tayo or sabihin natin kahit naboboard tayo, at least may mga nagagawa tayo, napapanood tayo na nagbibigay enjoyment o nagbibigay kaligayahan sa atin, di ba? And syempre, thank you so much sa mga subscribers natin, sa mga friends natin na gano'n yung nararamdaman every time na nanonood sa atin. Thank you so much. And sa mga nakasama ko sa EK na mga Klook creators, isa-isayin ko na ka lang. And sa mga na-meet natin, kay Casey, kay Alina, kay Eric, kay Maki, syempre kay Chino, kay Flores, kay JL, kay Majet, kay Sam, tsaka kay Kyle, at tsaka kay Mark, kay Exploration. Thank you so much guys kasi na-enjoy ko yung like collaboration with Klook. Na-enjoy ko guys kasi may mga nakasama ako na, alam mo yun, isa yung mga parang hangarin namin is makapag-vlog. Makapag-vlog. Nakakatuwa pala pag mga content creators kayo lahat. Kasi walang hiya-hiya. Kasi guys, dumating tayo sa point na, ay, iiyak na. Huwag kayo iiyak. Walang iiyak, Wait lang 9:49 na pala guys. Ubusin ko na muna to. Tapos, magkwentuhan tayo sa room about dun sa ikukwento ko dapat. And then, after ito, mag-hotel tour tayo. Quick lang. Para at least magkaroon kayo ng idea kung ano i-expect nyo pag dito kayo nag-stay. Okay? Tapusin ko lang to. A few inches later. Alright, so guys, tapos na tayo kumain. And in fairness busog ako. Kahit na simple lang yung food, pero sabi ko nga sa inyo, satisfied naman ako. Tapos, nandito tayo actually sa bar and restaurant nila. So ito yung bar. May complimentary drinks tayo na pwede nating i-claim dito. Hindi ko lang sure kung coffee or pwede ring beer, pwedeng wine, mga ganun. Tapos ito, yung kanilang restaurant.
Yan, pwede kayo mag-lounge dito, pwede kayo tumambay. Tapos ito yung kanilang restaurant, sobrang liit lang. Tapos ito yung bar. May tsura naman yung waiter, oh. Tapos ayan, may happy hour din pala sila. Bigyan ko kayo ng idea. Ayan, oh, buy one get one free. Tapos buy 3 get 3 free. Parang ganun din. With snack. Nasa 85,000 at saka merong 135,000. Happy hour from 5:30 PM to 7:30 PM. Alright. So, labas muna tayo dito. Actually, pwede yata lumabas dito. Ayan. O, diba? So, aside from sa loob, guys, kung gusto nyo tumambay dito para makita yung mga sasakyan, pero in fairness, sa malamig, nakikita nyo yun, medyo mahangin na konti. In fairness, malamig. Okay, so 9:55 AM na. And pwede kayo tumambay dito. Ay, pwede tayo tumambay dito. Sige, dito tayo magkwentuhan. Ikutin muna natin yung buong hotel. Tapos, ito yung itsura niya. Actually, itong hotel na to nasa corner. Like, kaya tignan nyo, meron ditong diagonal. Triangle, parang carway. Ganyan. Tapos may temple dito sa harap. Tapos may ATM dito. Ayan. So, na-check ko na yan, guys. Ang parang maximum withdrawable limit ng C-Bank na to is nasa ano ata? Nasa 10 million. Yan. Ganito ka-busy ang street ng Hanoi. Ay, may tsura si kuya, oh. Yung naka-helmet na. Be, hatid mo nga ako sa ano, sa train. Ayan. O, ang daming nakamotor, di ba? Be, ingat ka, be. Ayan siya. Tapos guys, may dumadaan dito na sightseeing bus, yung hop on hop off. Nakakatuwa, di ba? Magta-try tayo nun. Okay, so that's it. Ayan siya, guys. Di ba nag-Highlands Coffee tayo? Dito yon. Pag dinire-diretso nyo, nandiyan na rin yung Hanoi Station, guys. Yung kanilang train station dito. Like local train talaga. Na yun yung train na makikita nyo kapag tumambay kayo sa train market or train street. Ganon. Tapos ito, hindi ko pa ito nalilibot. Hindi ko alam kung ano meron dito. Tara po na tayo second floor para sa gym. Tapos balik tayo dito. Dito tayo magkwentuhan. Let's go! Ayan o, Hanoi Railway. Tapos restaurant. Tapos Terrace Cafe. Ah, thank you. Do you have swimming pool? No? Just the gym? Just second floor? Yes. Okay, okay. Thank you. Ah, ito pala yung lobby nila. Sorry. Ayan. Tapos ayun o, meron silang computer dun, guys, na pwede kayong makigamit kung gusto ninyo. Tapos meron ditong toilet. Ayan, common. Tapos tara sa second floor. Ayan. Second floor. Ayan. Oh. Ayan siya, guys, oh. Agad-agad. May public toilet dito sa likod ko. May meeting rooms dito. May fitness. And then rooms. Ayan. Ay, ito pala. Ito yung gym. Check natin. Oh, maliit lang pala siya. Ayan o. Oh, may water dispenser na rin dito. Hindi nyo na kailangang magdala ng tubig. At saka dito sa likod merong mga towels para sa mga pawisan. Ay, may weighing scale. Ganito lang tayo. No! Hindi tayo magpapatimbang for today's video. Ayan siya. Tapos ang ano nyo, ang view nyo, itong temple. Pakita ko sa inyo. Ang ganda. Ayan o. Diba? Second floor lang to. Parang ano, ilang floors ba meron sila? So actually that's it. Check ko lang kung ilang floors ulit sila, ha. Ayan siya. Tapos mga meeting rooms na yan. Alright. So, let's go down. Kasi gusto ko dun tayo magkwentuhan sa labas. Para maganda yung view. Ayan. Going down. Ayan pala, hanggang 9th floor sila, guys.
Nakakatawa, pero nasa ano tayo eh. 5th floor. Nakakatawa. Parang alam niyo yung ang lakas makaano, mga ano ba to, yung parang nasa ano ka, dito tayo sa red. Parang sa Italy, ganon. Ayan, o di ba? Ang ganda niyan. Oy, pero alam niyo ba, gusto kong matulog pa. Gusto ko pa matulog, pero may mga gagawin kasi tayo. Ayan o, ang ganda. Pakita ko sa inyo, o. Pak. Awas pak. Di ba? Do pwede man tumambay dito. Ayan. So, at least naririnig nyo kahit pa paano yung busy street ng Hanoi, yung mga ingay, noise pollution. Umaarte. So anyway, going back guys, ito pala, nung after kong mag-room tour, kumatok sila sa kwarto natin, tapos nagbigay sila ng fruits, isang tray ng fruits guys. Ang laki ng mga saging nila dito. Like, di ba ito? Parang parang nandito. Ganyan talaga oh, yung saging nila. Grabe no, ang laki. Tapos ano, meron ding grapes. Kinain natin yung grapes, kinain natin yung saging. At saka meron pang apple. Nakakatuwa. Yun yung parang ano daw nila, pa-welcome kit. Ganon. Tapos, ayun na nga. Ay wait, ano ba yung kwento kong isa? Sabi ko na nga be. Nice! Dapat yung sulat ko. Yung fruits lang yung naalala ko guys. Ha? Wait lang ha. Bigyan nyo ako ng time. No pressure. Ay wait. Pakinggan ko nga ulit yung video natin. Wait lang. Ayan. Hello guys, I'm back. Talagang pinakinggan ko yung ano, pinag-usapan natin sa loob. Eh yun pala, may i-share kasi ako. May mga nakikita na ako sa mga comment section na sabi, kung pwede naman daw yung mga parang a day in a life ang kuhaan ko, like para naman alam niyo yun, getting to know as a content creator kung ano yung mga ginagawa ko kapag hindi ako nagka-travel. Like kunyari kahit pumunta man ako sa mall, pakita ko daw. Sabi ko kasi nahihiya ako, like baka naman sabihin ng iba, pakialam namin sa everyday life mo, di ba? Ikaw maingay. Mas gusto namin yung travel kasi may nakikita kami. Pero sobrang thankful ako syempre kasi may mga kahit iilan na gusto akong makilala ng lubusan. Parang ganon. And syempre thank you so much kasi alam niyo yun, hindi lang tayo talaga nagpo-focus na makapagbigay tayo ng travel guide sa mga first time, at least kahit paano parang gusto niyo kong kilalanin. Thank you. Naiiyak. Oy mo ha. Charot lang, hindi iyak ang person. Guys, maano ako, mababaw talaga ako. As in, alam niyo ba, may pinapanood ako kagabi. Pang ano ko lang, pang palipas oras. I forgot the title, parang A Good Hero ata. Or lalagay ko dito yung title pag naaalala ko ha. Ano siya? Ikwento ko na lang para at least magkaroon kayo ng idea. Nasa YouTube siya guys. May full movie sa YouTube. Tapos, ang eksena is, I forgot kung saang lugar ulit. Basta alam ko, papunta sila ng China. So may isang pamilya na parang nasa bukiran. Tapos yung lalaki, yung kuya niya, is binuksan niya yung tractor. And then, itong bata guys, meron siyang nilalaro na parang nalaglag doon mismo sa malapit sa tractor. Eh umaandar yung tractor guys. So nung pinipilit i-reach ng bata yung laruan niya, tumama yung kamay niya sa tractor na umiikot. So naputol yung kamay niya guys, and he's only 7 years old. Oy, in fairness guys ha, true to life story to na ginawa nila ng movie, which is ay grabe, umiyak ako. Kasi sobrang grabe yung nangyari guys. Like hindi ka naiyak dun sa nangyari na sa bata, kundi naiyak ka dun sa kung paano dinala yung bata from doon sa eksenang yon hanggang makarating siya sa isang hospital na kailangan pa nilang sumakay ng eroplano. Grabe yung parang act of kindness. Ayan guys, naiiyak na naman ako. True to life siya ha. Bakit naiiyak ako pag naalala ko? Wala, kasi parang nakakatuwang may, since true to life siya, alam mo yung parang may ganung nangyari na parang akala natin nasa ano lang, sa panaginip lang, like sobrang rare cases na may ganung mangyari. Syempre, it's a matter of life and death na siya. So yung bata kasi kailangan, kapag gusto nyo na maikabit pa yung kamay, syempre kailangan nyo siyang linisin lang. Tapos, right after na ma-aksidente ka o maputulan ka ng kamay or paa, within 8 hours, dapat makabit siya. Para yung cells niya, hindi siya patay. Parang ganun eh. Hindi ako hindi ako nurse or nag-work sa hospital. Basta ganun yung pagkakaintindi ko. Pero syempre, at least learnings pa rin yun, di ba? Tapos, nagkataon na parang may festival doon sa dadaanan nila. Alam nyo yun, yung grabe yung domino effect nung kindness. Oh my God, ba't ako naiiyak?
Ay, panoorin nyo guys. Basta kinukwento ko lang. Tapos, edi nagdadrive sila. Alam niyo may festival. Tapos nakiusap sila dun sa mga tao. And then, ginawa sila ng daanan guys. Parang lahat ng tindera talaga gumilid. Actually, kaya ko siya napanood dahil nabigla lang siya lumalabas sa FYP ko. Sakto merong full movie sa YouTube. Kaya pinanood ko kagabi. Grabe guys yung iyak ko. Hindi ako naawa Kumbaga natuwa ako. Alam mo yung tears of joy. Kasi may, yung act of kindness nga Tapos, kwento ko na lang sa mga hindi nakakaalam. Pero if ever alam nyo, comment kayo kung napanood nyo na rin at kung napaluhaman kayo nakatulad ng sa akin or napaiyak. Tapos, di kailangan nila pumunta muna sa hospital, sa pinakamalapit na hospital. So after nila makalagpas dun sa parang may festival or fiesta, traffic naman. So sakto, hinarang sila ng isang traffic enforcer guys. Tapos nung nakita nung traffic enforcer na babae, yung eksena sa loob ng sasakyan na merong bata nga naputol yung kamay, tapos yung kamay nandoon, nakiusap sila. Alam mo, tinawag niya sa parang control center para bigyan sila ng daanan. Tapos tumawag na rin sila ng ambulance ahead of time para i-meet sila halfway. And then, ayun, yung mga traffic light talagang ginawa nilang green para lang makapag-go yung sasakyan na yun. Tapos nung nakuha na siya ng ambulance, dinala na siya syempre sa pinakamalapit na hospital. Sakto guys, parang yung doktor na naka-assign, hindi siya expert sa ganong surgery na kailangang ikabit ulit yung kamay. So parang ni-refer ng doctors na lumipad sila, kailangan nilang lumipad or pumunta sa ibang hospital, which is nandun yung kakilala niyang expert sa ganong surgery or operation. Sakto, nung chinek nila yung flight guys, parang merong paalis in 30 minutes. So hindi nila sure kung makakarating sila, pero kailangan na kasi mag-decide nung kuya, yung panganay, kung anong mas pipiliin niya, mabuhay yung bata or ikabit yung kamay. Pero masyadong mataas yung risk na baka hindi kayanin ng bata at mategi. Ay, ganda ng araw Thank you Lord. Diba? So, after nilang marinig guys yung suggestion ng doctor, yung nanay biglang nahimatay. And then yung kuya, so since siya na lang yung parang kailangan makausap ng doctor, kailangan niya mag-decide. And in fairness naman, mas pinili niya na ikabit yung kamay ng bata kasi nga parang bigla niyang na-realize yung or naisip yung future ng bata kapag wala siyang kamay. Kailangan nila mag-rush dun sa airport para maabutan nila yung last flight going dun sa hospital kung saan nandun din yung expert sa ganong surgery or operation. Nag-take sila ng ambulance going to the airport. Pagdating nila dun guys, sakto magta-taxi na yung magta-take off na yung plane. Buti na lang, pagdating nila sa airport guys, marami silang parang staff na nakausap kasi nga, syempre it's a matter of diba, life and death. Ang ginawa, itinawag ulit sa control center, sa tower center, para kung pwedeng pabalikin yung airplane para makasakay sila. Tapos lahat nakapag-coordinate ng mabilisan, yung mismong airline, tapos yung piloto, tapos yung mga ground crew, ganon. Ang ending guys, bumalik yung airplane. Uy, grabe true to life to. And syempre parang nakaka-proud siyang ikwento guys. Basta panoorin nyo. Alam mo yung feeling na wow, nakakatuwa kasi parang lahat doon mas importante yung buhay ng bata. Tapos sa last part, pinakita yung mga itsura ng mga heroes, yung flight crew, yung doktor, pati yung family. Pinakita din. Nakakatuwa, sobra. Panoorin nyo guys Lalagay ko dito yung ulit, yung title. Diba? Nakapagkwento pa kasi ang person. And guys, as of today, I'm so proud of you guys and I'm so proud of myself kasi nasa na tayo, 28,264. Pero kapag in-upload ko na tong video na to, ilalagay ko yung pinaka dito, kung ilan na tayo dun sa pag-upload ko ng video para at least makita natin na yung growth ng ating channel. And syempre, thank you so much guys. So basta ganun, kapag nakita nyo ako kahit sa airport natin, sa Manila, sa mga pupuntahan natin, approach nyo lang ako. Okay? So yun na yun. Basta guys, let's spread kindness. It costs nothing. Sobrang sarap sa feeling guys kapag naging mabait ka. Ewan ko hindi sa pagiging parang baka sabihin napaka-chusero naman ito kasi may camera. Hindi ganun guys, ganun talaga yung personality ko. Marami nakakakilala sa akin guys. At ganun talaga ako. Ewan ko, malapit kasi, ewan ko basta super friendly lang tayo. Tapos ayoko yung may namamahiya, ayoko yung may napapahiya, ganun. Pero syempre, yung mga ganyang tao, pag kinantinin nyo, alam nyo na, palaban tayo. So yun. Tapos guys, sa mga nagre-request na collaboration daw kami, dun sa mga sinasuggest nila, tsaka mga sinasabi nilang mga content creator,
syempre, ano naman, at the back of my head, parang tuwan-tuwa ako kasi gusto ko rin sila makakolab. Pero syempre, hindi natin masasabi dahil sobrang busy na rin sila. Tapos mga nasa 100 plus na sila guys, mga nasa 100,000. Syempre gusto ko rin makakolab itong mga to. Pero as me, as Mark Paragas, medyo nahihiya pa akong makipag-collab sa mga alam kong matataas na. Para nakakahiya lang. Though, kunyari kung makasama ko man sila, for sure naman, kaya nating sabayin ng mga ano nila, level. Alam niyo may level natin, di ba? Ang hyper natin. Kumbaga parang nakakahiya lang idikit sa mga, alam niyo, nandito na. Pero who knows, di ba? Since pataas naman ng pataas natin yung, pataas ng pataas na yung channel natin, why not? Who knows? Let's manifest. I-claim na natin yan na makakasama natin sila soon. And sinabi ko rin guys sa sarili ko na kapag naka 30,000 tayo, subscribers, parang doon na yung level of parang, okay na to. Kaya ko na tong kaya ko na yung sarili ko. Makipagsabayan na tayo sa iba. Kaso yun, nasa 28,000 pa lang tayo. malapit na. Tapos guys, ito, napapahaba na yung kwento natin. Alright, so yun na lang muna para baka wala tayong makapagkwentuhan sa mga susunod na vlog natin. So, I guess that's it guys. Thank you sa panonood at saka sa pakikinig sa mga kwento natin. Ay, panoorin nyo tapos comment kayo kung napanood nyo at kung napaiyak din kayo. Promise, magugustuhan nyo. And guys, thank you so much sa pagsama sa akin sa ating room tour, hotel tour at saka sa breakfast buffet experience at sa ating munting kwentuhan. Kung na-enjoy nyo, syempre please like this video and share. And don't forget to subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin here in Hanoi. And marami pa tayong gagawin kasi katulad dito ngayon is nasa 10:36 AM pa lang. So, lalabas tayo ng mga after lunch. Mag-hop on hop off tayo. Mag-weekend night market tayo. Tapos meron pa tayong bukas. Then babalik pa rin tayo for next week sa Sapa naman. Yung mga ganun. And enjoy life. Live life to the fullest. Enjoy every moment guys. Get out of your comfort zone. Sabi ko nga, paulit-ulit. You will never get to this age again. So please do whatever makes you happy. And follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow.